guys, so go-cover tayo ng sasakyan kasi mag-i-snow. Yan, dilim. Ano na, alas 8 na dito guys, pero parang alam yun na, sobrang lalim na ng gabi, parang ganun. Kupera natin yung ano, harap kasi magdamag yung snow ngayon, kailangan natin kuberan. Ay, itong mahirap guys pagka ano yung winter, ang dumi ng sasakyan. Ito, ibababa ko yung battery kasi humihina siya pag malamig. Ready natin dyan. Hanapin ko yung aking cover. Ito yan, pag yung sa ito ayan, kailangan na natin to kasi mahirap ano guys, magtanggal ng snow pagka pag makapal. Ayan, kita ba ako? Ipit dyan, tapos pasok sa loob dun. Okay, pas mo tayo at malamig. Malamig. Magana yung mga ilaw natin. So, dito lamig. Pasok tayo. Morning guys. Ayan na start na ang aming dilubyo. Pero ano pa to, light pa to guys. Okay, so ito guys papasok pa kami ni Emma. Si Sayo naman, ni Michelle, kasi sobrang lamig na yun. Ayan start na So babaklas pa tayo ang ating maano siya, mabasa. Basa. Pero manipis lang. Kasi parang umaambon. So dapat sa forecast until 7 AM lang Kaya lang, parang na-late yung snow kagabi. Diba yung parang forecast 9 PM, 11 PM wala pa dito. So baka late din to matatapos. Kaya sabi ko, coveran na ni Alwin para hindi matagal magkuskus. Diba? Ayan. Tsaka ano lang, diba? Clean na agad. Meron din ba tayong inaantay baby na buong cover? No? Inaantay natin cover ng buong sasakyan para lahat na mapagpag mo na snow. So, yun lang naman talaga ang struggle pagpapasok. Ayan na guys, so, puti na. At ongoing pa rin. Ay, grabe yung weather ngayon, nakakaubo. So, ito yung snow guys. Pwede natin. Yun. Sa kamay. Magga-gloves ka na. Ayan na. Kasi nag-ano naman, natatanggal talaga ako ng yellow pag makakapal na. Nag-gloves talaga. Ayan. Nakita ko manipis lang naman. Di nasaktan. Pero yung buo-buo siya. Buo-buo. Parang crushed ice. Tapos may kasamang ulan guys, kaya madikit yung yung snow. Kaya hindi ko na ginamit yung natin, deep blower natin. Kasi alam ko, hindi niya rin kakayanin. So, 0 nga pala ang ating temperature. Grabe, nasa freezer tayo ngayon. Pero syempre, pag nasa sakyan, ito, on agad ang heater. Yung seats namin, yan may heater. And then sa manibela, heater din yan. So, yung temperature din natin, ano bang temp?
Pwede natin taasan. 23 lang, 23. Sobrang init ng pagkaan. So, dati ay hindi ko alam, may parang aircon pa na heater ginaganon ko. Kasi dapat yung ibubuga dito na aircon ay hindi lamig, kundi dapat init. Kasi nga, yung Canada is mainit. So, yan, nakakatuwa naman na may heater. Kasi na, ang una kong makatungtong sa malamig na bansa, yung nag-Europe trip kami ni Alvin, Germany. So, yun, buti na lang yung car din doon na ginamit namin ay may heater. Pero, iba talaga yung lamig sa Canada kasi sa Germany, malamig na sa kanila yung 0 and 1. Lamig na kami sa Munich noon, -1. Halos di na kami makaalis ng hotel. Gusto namin gumala sa, yun nga, yung mga tourist destinations. Pero sa baby, parang nakakatamad lumabas kasi 1. Pero dito pala, wala pa yan. Sisiw lang yung 1. Ayan, normal na buhay pa yan. Pero dito yan sa Calgary, Alberta. So, syempre, ito, hindi to normal sa Vancouver. Malamig na nila to. Diba? Ang bihira mag-snow. Oo, tsaka bihira mag-snow sa mga ganung lugar. Ganda lang talaga sa Vancouver. Kasi nga, bihira mag-snow. Pero Vancouver yun, madalas puro ulan naman sa kanila. Madalas umulan, kaya choose your heart. Snow or ulan. Yan, may mga nagko-comment sa amin dati, mas gusto daw nila okay na yung snow kaysa maulan. Kasi hindi ka talaga makakalabas kung maulan tapos wala kang payo. Or mapapasa ka talaga. Unless very light, alam mo yun, hindi kasi masyado nagpapayo yung mga tao dito. Yan, itataklob lang nila yung hoodie. Pero pag snow, chill lang. Yan, lakad na. Ayun, naging snow. Ayan, may naglalakad dito. Pero syempre, malamig. Abot ng -30, -40 dito sa Calgary. Pero ang feeling ko, mas lumalamig talaga pag may kasamang hangin lang. Oo. Kasi kahapon, di ba nung nakaraan, kahapon -6. Okay pa. Oo, okay pa kami. Parang walang masyadong effect, hindi ganun kalamig. Nagpump pa siya ng gulong nun na matagal sa labas. Pero wala naman, okay na. So, depende talaga kung may hangin o wala. So, nakaka-aggravate yun ng yun nga pala, speaking sa gulong na banggit na yun. Yun, may pako. Yeah, pinakita ko rin naman sa vlog, no? Ayan, napako ang aming gulong. And doon nakita may pako. Gano'ng kalaking pako? Ha? Gano'ng kalaking pako? Oo. Pero manipis lang? So, buti na lang din, guys. Nung pumunta kami ng Edmonton nung weekend, hindi ito yung ginamit namin. So, nakisakay lang kami kay Kuya Jason. So, paano na lang kung bumiyahe kami ng Edmonton, di ba? Ganun kalayo. Monitor ko naman siya. Oo. So, may ano naman, nadedetect nga pala kung ilan yung PSI niya, ilan yung hangin sa loob ng kulong. So, bago pa man matindi ang flat na mangyari, ay makikita mo na yun. Pero, buti na lang din, ayan, nakita natin kasi mahirap, di ba? Kunwari, sumabog ang kulong kasi bumigay na dahil may pako nga pala sa loob. Ayan, delikado yun. Lalo na kung winter or mag-cause ka ng traffic dito kasi hindi mo na ma-drive. So, yun yung mga iniisip natin na buti na lang. And yun, magkano nga ulit yung bayad mo? Speaking of ano nga pala yan. Binayaran ko ay $25. Plus tax. 28, parang ganon. Ganon pa sa ganon, oo. Tapos, akala ko nga baby nung una. Kasi Indiano yung ano sa akin, nagkasi sa akin. Akala ko 45. Sabi ko, kasi dinala niya ako sa office eh. Sabi ko, 45 ang mahal naman. Mas mahal pa yung mga nagpapalit ng gulong sa, halimbawa, yung papa-winter tire ka. Oo. Sabi ko, ba't naman ganun kamahal? Tapos pagdating ko doon, yun, computer siya, 25 lang pala. Hindi ko naintindihan yung ano niya, 45. Grabe ka naman. 5 lang naintindihan mo. Oo. Wala, 25. At least napagaan yung ano ko. Oo, 25 lang. Kasi mahal yung 45, di ba? So yun yung presyo dito sa pinuntahan ko sa Millennium Tire. Oo, kasi meron din naman, marami talagang pwedeng puntahan, kaya lang magko-close ng 6 PM. So sabi ko ito, Alvin, 7:30 magko-close sakto kasi susundo pa kay Zion. Nakakatawa pa nga kasi pagdating ko doon sa Millennium Tire na yun, puro truck. Kasing malalaking truck talaga. Sabi ko, tama ba itong pinuntahan ko? Sino yan? Saan siya? Walang yan. Bago lang yan. Tumawag si Zion, no? Umiiyak. Hindi kasi namin kasama. Uy.
Zion, don't cry na. Play ka robot dyan, play ka robot. Play na lang ng robot. Don't cry na, baby. It's okay. No? Are you crying? Oh. Play na lang kay robot, play kay robot. Oo, laro kayo ni Daddy, okay? You wait na lang kay Daddy. Bye-bye. Oh, nagbabay na. Hanggang dito na lang. See you on the next one. Peace! Bye! Oh, so siya na yung nagbaba. Oh, kasi gising na rin siya somehow nung nag-aayos kami. Kasi nasisilaw nga. Maaga rin kasi natulog talaga kagabi yun. Oo, pinabawi namin ng tulog kasi napagod din siya sa Edmonton trip namin. So, ako din nagpahinga ng maaga. Hindi rin ako nagstay ng mahaba sa office. Sabi ko, parang bumibigay yung katawan ko. Kaya sabi ko rin nga kaya maiwan na lang muna sa kasi malamig. Tsaka nag-snow nga. Ayan o. Nanibago nga si Sahin kagabi. Bakit? Paglabas niya, sabi niya, night na raw. Kasi di ba pag lumalabas kami, may araw pa. Kasi di ba yung, ano ba yan? Revert or napunta tayo sa daylight saving. Kaya parang na-atras kami ng oras. Kaya imbis na, tama. Imbis na 5 pa lang yon, naging 6 na. Pero dapat ba? Madilim na rin naman eh. Oo, madilim. Kahit 5 pa lang. So, nanibago siya. Gulat siya eh. Kami niya night na. night na. So, tuloy pa rin ng snow guys. So, nakikita niyo ba yan? Sabi sa forecast hanggang 7 lang eh, no? Pero syempre, nagbabago kasi talaga. Hindi naman talaga pag sinabi nila ganito eh. Naman nila yan. Hanggang 10. Hanggang 10 AM. Kaya nga kasi na-move. Tapos ito yung gaano ka daming snow. Late lang, no? So, feels like -6. Ako po, traffic. Patay tayo dyan. Dito pa lang traffic na. Pero okay pa Maga naman. Hindi kami malilate. Yeah. Chill lang sa driving. So, yun, buhay dito guys sa Canada. Pagkatungtong ng ganitong talaga month, start na yan ng snow. Talagang expect mo na. Kaya every morning, nag-check talaga kami ng temperature hanggang sa pag-uwi namin. Para at least alam namin kung ano yung susutin namin talaga. Ano i-expect mo? Oo. Ako talaga, nag-triple na talaga ako ng patong. Kasi mahirap din eh. Ako kasi naglalakad ako doon sa parking. Medyo malayo-layo din ng konti. So mga 5 minutes walk din yun. So talagang nagsusuot na ako ng sweatshirt ko. T-shirt muna. T-shirt, sweatshirt. Tapos isa pang medyo makapal. Ito na. Gloves. Yung gloves na iwan ko sa office. Nag-gloves din naman talaga ako. Ako dapat din ng mas covered kasi ako yung magko-commute paghapon. I mean paggabi pa uwi. So ako naman din, kailangan balot na balot din, lalo na pag-uuwi. So sa pagpapasok, okay lang, wala tayong problema kasi nakakasakay tayo dito sa sakyan. Tapos yan, hatid na talaga sa tapat ng office ko. Pero pag pauwi, ayan, hindi ko alam kung magbabas ba ako, magti-train ako. Kasi ako na lang yung magko-commute. Si Alwin, usually 5 out, ayan. Ako, 7, ganun, or 6:30 kung kaya na. Pero yun, medyo malamig na rin mag-antay kapag minsan matagal yung bus. Yan, minsan kasi hindi rin reliable. Ang dami na ring nade-delay na bus yan kahit may schedule na kasi nga traffic or may accident. Yan, marami kasing accidents talaga or delay kapag winter. Ayan, so dapat talaga covered lalo na sa mga commuters. So ito meron akong dadagdag dito sa leeg. So nakakatulong talaga to guys, nako-cover yung nose, mouth ko, tapos yung neck, hindi na siya ganun kalamig. So dapat talaga protected yung mga sensitive parts or areas mo for cold para hindi ka ginawin. So nire-ready ko lang to pag magko-commute. Pero ngayon, chill lang tayo. Kaya huwag kayong matakot dito sa Calgary guys. Kasi di ba, marami din naman talagang yung mga subscriber natin na nasa Pilipinas pa, yari, nagre-research sila ngayon. Parang, Calgary, sobrang lamig daw talaga. Malamig talaga, guys. Pero honestly talaga, malamig. Tapos, may times na guys, tatama rin pumasok. Ang hirap kumalaw kasi malamig. Yun lang naman din. So, yun yung battle mo during winter. Kasi kapag summer naman, hindi ko na-feel to na
ang hirap bumangon, gusto ko pa humiga. Ayan. Pero ngayon, parang sabi ko, maaga na naman, papasok na naman. Parang nandun. Kasi parang hinahata ka ng kama mo. Tayo mo lumabas dahil nga ang lamig. Parang pupunta ka sa freezer nga na 0. Pero kung kumpleto naman yung suot mo. Yan, yung iba ayaw na ganun. Kasi nga, sige, kumpleto yung suot. Pero ilang layers ka nga, ganyan. Or kung para mabawasan yung layers ng susuotin mo, yung makakapal talaga at yung pangmalakasan. Ayan. Pero importante, heat tech talaga guys. Oo. Kailangan nakabalot talaga sa damit mo. Kasi ako nung yung bago pa lang kami dito sa Canada guys, syempre first winter namin magdi-December nun. Kompleto kami ni Emma, may heat tech kami. Ako meron ako sa paa, dito sa hita ko, sa taas ko. Tapos warehouse pa ako nag-work. So warehouse namin sa freezer namin, -30 yun. So pumapasok kami doon. Talagang balot na balot talaga ako. Pero nung tumagal-tagal na, hindi na ako nag-heat tech. Hindi na ako nag-heat tech. Nagpapajama na lang ako tapos yung pants ko. Ano na lang. Huwag na sanay ka na rin. Ano lang. Na-experience ko that time. So buti na lang din, walang follow-up itong snow na to. So hindi kami, balot na balot ng snow talaga ng buong linggo. Ano lang to. Tunaw na rin to agad. Oo, tsaka manipis lang din talaga siya. Oo, tsaka maganda na yung weather sa mga susunod na araw. So ngayon lang siya ulit naging gloomy. Ganito ka-gloomy. Wala kang makikitang white Oo. Kasi pagbagsak niya, tunaw na rin siya. Hindi, at saka kahit bumagsak din, may naglilinis, diba? Ng daan. Kasi highway especially dito sa highway. Nililinis talaga to. Kasi ito yung daanan ng mga sasakyan talaga. Hindi mag-cause ng accident. Pero ayan, no, tingnan nyo, may mga build up. Yan yung iba na madadaanan natin. Kahapon, walang traffic. Ang bilis namin makahapon. Saan kahapon? Biyahe natin. Wala tayong traffic kahapon pagpapasok natin. Oo. Kala ko pa uwi. Hindi, papasok tayo. Bilis Pag wala talagang traffic, namimit namin yung desired time namin. Pero pag traffic, ayan. Ako. Asahan na yun yung 15 minutes na yun guys, napakailang kilometro na yun. Mga 10 kilometers ata yun. Pero 15 minutes na. So sa inyo ba guys, nag-snow na rin ba? Ngayon katulad dito sa Calgary. Last time din, kwento ni Ronald, nag-snow na rin sa Edmonton. Pero yan pa, unti-unti lang. Hindi yung tuloy-tuloy. Tsaka hindi yung magbi-build up ng mga piles of snow. So sa ibang parte ba nag-snow na? Alam ko may nag-comment sa Ontario, okay pa raw. Siyempre doon, okay yung mga weather doon. Tsaka yan, British Columbia. Nandito tayo sa malamig na area or province. Pero sa Toronto, nag-i-snow din talaga ng makapal. Kasi si Tita Belia, nagpo-post, grabe yung Pala-pala. Oo, mga pala-pala din talaga sila. Ayan. Ayan na po ang traffic. Papasok tayo ng Crowchild. Dito na yung build up. Tesla Yan, nag-iisip si Alwin, parang gusto niya daw ng Tesla. Pinsan ko kasi sa Amerika, Jonas. Shoutout sa'yo, Jonas. Shout out, Dalawa Jonas. Tesla nun. Pinapost siya sa, sinishare niya doon sa GC namin. Minsan, yung Tesla niya lalapit sa kanya. Talaga. Galing. Autopilot. Galing nga come to Papa. Pupunta yung Tesla sa harapan niya. Galing. Galing. Ganito na yung technology ngayon. So, saka may autopilot yun. Antayin nyo. And, sa Sabado, baka mag-test drive si Alwin ng Tesla. Wow. Yeah. Antayin nyo. Sana matuloy kasi binubook pa yun May appointment So, pa. siya matry. Kaya, hindi pa namin sure kung okay na pa or sealed na yung appointment date. So, you will know, you will see. Yan. Tsaka, tingnan natin ano ba meron dito sa Tesla cars na pinagkakaguluhan. Pero yung iba talaga, ayaw ng Tesla kasi... Yung iba din naman kasi guys, ayaw din naman nila ng Tesla. Kasi parang nahahassle sila mag-charge. Nari, pupunta sila sa malayuan. Isipin nila saan yung charging station dito. Pero ang alam ko naman halos lahat naman. Hindi lahat karamihan ng gas station dito may mga charging port.
Ayun, so yun sa iba yun, di ba? Pero syempre, hindi naman natin. Sabaga tayo, fan lang naman tayo ng Tesla. Tsaka titignan lang. Tingin lang, hindi naman talaga. So, kuha ba? Hindi. Titignan lang. Tingnan muna natin. Ano maganda, ano bang meron dito sa Tesla na to? Kasi si Jonas talaga lagi akong naano niya. Ang Tesla ka ba niya? Mas maganda Tesla kasi wala. So, para sa mga bago pala sa word na Tesla, yung Tesla car, yan, electric car siya. Hindi mo na kailangan lagyan ng gas para ma-drive. So, i-charge mo na lang siya. So, tipid compared sa mga gas na vehicles. Pero, ang downside lang talaga, kailangan mo puntahan yung mga areas talaga na may charging areas. Pero hindi ka naman magpapa-drain siguro ng battery ko. Alam, malayo-layo rin naman. Konti na lang yung battery. Siyempre, sa-charge ka siya. So, we will see. Samahan nyo kami. Ayan. Tingnan natin. Ayan na, traffic na. Ano, orange at pulat na guys. So, ganyan guys ang makikita yung vlog sa amin ngayon. No? Pasensya na kasi talagang busy talaga sa kami ni Emma. So, hopefully makalabas din tayo. Oo, at hindi yung mga car vlogs na lang ang nabutan nyo. Pero ngayon, wala pa ulit update. So, kapag meron ulit i-update namin kayo guys. Yan. Lalo na yung sa nag-aantay pa rin ng caregiver pathway. So, honestly guys, wala pa rin. Pwede nilang baguhin yun. Kasi sabi nila by November. So, wala pa rin naman. And kaka-start pa lang din naman ng November. So, we will see. Pero baka tingnan natin kung meron kaya ilabas dahil naghihigpit na sila ngayon. Oo, kasi dati nung sinabi nila yon wala pa yung mga ganitong news or update, di ba? Oo, kasi so baka mamaya naisip nila, oops, ipagpaliban muna natin yan kasi medyo nakakaano ngayon kakahigpitan. Oo, nagkakahigpitan. So, malaman natin, babalitaan namin kayo agad-agad pag meron na. Ang dami nagpa-follow up dyan sa pathway na yan. Kasi nga naman, di ba, sabi nila, PR upon arrival. So, wala nang sakit ng ulo yun. Malupit yun, no? Grabe nga, sabi nga po. Ano na lang, no? Dapat na gano'n na lang tayo. So, na-caregiver na lang muna. So, yun pala guys, no? Bago namin, syempre, tapusin itong vlog namin is sa mga gustong magpa-promote ng kanilang mga businesses or kung anong mang klase ng business yan, you can contact talentadoca At gmail.com. Yan. Lalagay din namin sa description yung email address kung saan kayo pwede niyong kontakin. And yun guys, hindi lang ito para sa mga business owners, para rin to sa mga content creators, so whatever platform, YouTube, Facebook, kung nagre-reels kayo or Instagram, ayan, you can connect with Talentado Creative Agency para ma-showcase nyo yung talents nyo and yan, makapag-promote kayo ng mga businesses or ma-connect kayo sa mga sponsors. Alright, so I think hanggang dito na lang muna guys. Maraming salamat sa pagsama na naman sa pagpasok namin sa aming trabaho. And yeah, we'll see you again on the next one. Peace!